Gandang morning mga ka-reels at syempre as usual maaga na naman tayong nagising dahil ihatid natin ang ating chikiting sa eskwelahan. Dahil syempre buhay nanay na tayo talaga, wala na tayong magagawa kung hindi talagang gumising ng maaga para mag-prepare sa ating anak. Ang nakakatuwa lang guys talaga is si Noah is enjoy na enjoy siya sa pagpasok. Hindi siya guys nag-kinder or nag-daycare kasi yung schedule namin syempre busy sa resto and then puntang Italy sa pagpapagamot ganyan. So ang nangyari guys, dahil 6 years old na siya, automatic diretso siya ng grade 1 dito sa Italy. Hindi kagaya sa atin na kailangan pang mag-kinder or daycare bago ka mag grade 1. Dito guys sa Italy is kapag ka nasa edad ka na, diretso grade 1 ka na. Yun lang guys ang maganda dito. At syempre guys, pagdating natin sa bahay, kailangan na natin gumawa ng mga gawaing bahay habang wala ang ating chikiting, di ba? Kagaya ng pagluluto na yan, dahil lumilipas ang oras na nang mabilis. Kaya kailangan natin gawin yung mga kailangan natin gawin. Tapos eto, naglaban na rin ako guys dahil ayokong natatambakan ng labahin. Hindi naman sa ayokong gumamit ng washing machine, 'di ba? So nakakaano lang na nakikita ko yung mga labahin namin na nakatambak. Hindi naman siya ganun kadami. So mas mabuting i-hand wash ko na siya para hindi tayo matambakan. So nakatipid pa tayo, 'di ba? Hindi natin kailangan gumamit ng washing at ng kuryente. So yun, eto guys. Guys, after nyan guys, masundo na tayo sa ating chikiting dahil oras na ng pagsundo. Kaya after tayong maglaba at maglinis ng bahay, for the sundo na ang nanay. Yun lang ang guys ang routine natin tuwing pasukan. Ang maghatid, magluto ng lunch, maglinis ng bahay at sumundo. At pag uwi niya guys is siya ang bahala. Magkutingting ng kung ano-ano, maglaro. So, pagta-tablet din guys pala is paggamit ng gadgets. Alam niya na nakaset kasi yung tablet niya ng 1 hour and a half lang guys. So, after nun, tapos na siyang gumamit ng tablet. I-try nyo rin guys na turuan yung mga anak nyo na gumamit lang ng gadgets ng may oras. Sobrang nakakatulong sa kanila. At syempre, hanapan nyo ng activities yung mga anak nyo kung anong pwede nilang gawin. Hindi yung nakatutok lang sila palagi sa TV or sa gadgets. Dito rin kasi guys, may parang batas na ipapatupad na 0 to 12 years old is bawal gumamit muna ng cellphone tsaka ng mga social media. Tapos eto yung time ng pagsundo natin kay Noah. O, diba? Ganyan siya guys palagi. Kapag ka-uwi na guys, naka-close yan habang hindi pa pinapalabas ng mga teacher. Tapos nakabantay yung mga teacher sa mga bata at kailangan isa-isa yan guys na makikita ng teacher yung mga magulang bago nila ibigay yung mga bata. So yun lang ang nakakatuwa talaga dito. O, 'di ba kita niyo yun guys? Oh, yung isang batang yun excited umuwi pero bawal kasi kailangan naka-line up sila at makita ng teacher yung mga magulang na nasa labas bago nila ibigay. At maganda lang dito, kagandahan dito guys, kung sino ang susundo sa bata, kailangan naka-registered, magbigay ng ID sa school na talagang ikaw is related sa bata. Kaya nakakatuwa guys na magpapasok dito. At ito yung lunch namin. O, 'di ba? Pasta lover tayo guys. Bakit? Kasi madaling lutuin, hindi mo na kailangan mag-isip ng kung ano-ano, lalo na't marami kang kailangan gawin. Tapos after lunch guys, ito na yung papunta tayo sa ospital kasi ito yung araw ng maintenance ko. Lagi ko siyang ginagawa habang nagpapagamot ako. Is every 3 weeks siya guys. Tapos ito yung ginaganon kong pasticceria, yung kung saan coffee shop na masarap yung sweet. Sobrang sarap niya. At ito yung church sa labas ng ospital. Tapos papasok na tayo para magpagamot. 'Di ba? Naka-schedule 'yan guys palagi. Ang maganda lang guys dito sa ospital dito is naka-monitor sila sa lahat ng nangyayari sa iyo kaya laging may blood test, may urine, ganyan para makita nila lagi yung mga mark kung may tumaas ba, kung normal ba or what. Tapos naka-schedule ka kung kailan ka magpapagamot, nandun lahat ng
ng papers mo, lahat ng record mo, naka-record sa kanila hanggang sa kaliit-liitan guys, talagang chine-check nila. Kagaya nung umpisang magpagamot ako dito, bago ako na-diagnose, meron pa pala guys iba na nakita sila na hindi lang yung pinapagamot ko, meron ding may blood clot din kaya pala na namamaga yung paa ko dati sa Pilipinas nang hindi ko alam. Na sabi ko bakit kaya namamaga yung binti ko nang hindi ko alam. Hindi naman ako natapilok or whatever. Tapos eto guys, nung pauwi na kami, nakita ko to sa labas ng bahay. Alam niyo guys, ano naiisip ko dito lagi pagka nakikita ko ang eroplano, yung pag-uwi sa Pilipinas. Yun lang talaga.